Well done ang pagkakaluto sa kwento nito. Isang lechonero mula sa Cavite tulad ng kanyang tinitindang lechon, dumaan sa proseso ng matinding init at paikot-ikot na hirap ang kanyang buhay. Bago naging malasa at malutong ang pag-asenso, hindi lang daw pang mayaman ang lechon dahil ngayon ito na ang ginagawa niyang paraan para makatulong sa kapwa. Mas masarap daw kasi ang tagumpay kapag pinagsasaluhan dahil para kay Rap, lechon for everyone. Amoy pa lang, ulam na. Ang tunog ng malutong na balat abay solve na ang cravings. Lalo kapag natikman na ang linamnam ng well done na laman. Yan ang katakam-takam na lechon sa Cavite City. Hindi lang tiyan ang nabubusog, kundi pati na rin ang puso. Ang lechonero, walang iba kung hindi ang patrolman na si Rafael Maclang na binansagang pulisyon o pulis na lechonero pa. Alagad ng batas na nakahanap ng bagong misyon sa bawat hiwa ng kanyang nilulutong lechon. Bago pa man nakilala si Rafael o si Raf sa social media. Pag yan tumulong ka mag-angat, bibigyan ka nilang isda. Noong araw kasi daming nahuhuli. Siya'y batang lumaki sa ordinaryong pamilya. Nung bata ko parang ganito. Panganay sa 5 magkakapatid. Mahirap pero masaya. Kasi dito nung bata pa kami, pagka ganito, ito buhangin to. Driver ang tatay, tindera naman sa palengke ang nanay. Maaga namulat sa paalala ng kanyang ina na walang mahuhulog na biyaya mula sa langit kung hindi ka kikilos. Ito yung bahay namin noon. Bali, dito na talaga ako nagkaisip. Dito na rin ako lumaki. Maraming magandang memories dito noon kahit mahirap ang buhay namin. Bilang panganay, naisip ko matulungan ng nanay ko noon kasi bata pa ako, sama-sama na ako sa palengke sa kanya para magtinda. Doon na rin siguro na-develop yung skills ko pagdating sa pagtitinda. Ang bubong na yan, diyan ako noon malimit nag-alaga ng kalapati ko. Yan. Ito ang tatay ko, ang nanay ko. Siyempre kung ano ako ngayon, sila yon. Utang ko sa kanila lahat. Naiiwan ko yan sa tindahan. Gawa ng ako naman po ay may tinda rin sa Quiapo na ukay-ukay. Siya yung pinagkakatiwalaan ko. Marami kami magkakapatid eh. Kasi kung bebenta ang nanay ko ng isang araw, hindi talaga kasya. Nung elementary naman ako madalas, ang uniform ko, isang pares lang. Tatapusin ko na yan, isang buong taon. Minsan papasok ka, butas na. Talagang kinakailangan pa rin namin ng suporta manggagaling sa ibang kamag-anak. Dala ng kahirapan, gapang ang pamilya sa pagpapaaral. Kaya ang tiyahin na nasa ibang bansa ang sumaklolo kay Raf para matapos ang kursong criminology. Hanggang sa siya ay naging ganap ng miyembro ng Philippine National Police. In fairness naman kay Raf, naging masinop siya noon sa kanyang sahod. Determinadong mabigyan ng magandang buhay ang pamilya at preparasyon niya din ito sa binubuong sariling pamilya. Desididong magtayo ng lechonan na kanyang pangarap mula pa noong siya'y bata pa. May hindi kasi siya malilimutang pangyayari sa lechon nung siya'y bata pa. Karanasang bumaon sa kanyang puso't isip. Sa pinuntahan kasi niyang birthday party, nakakita daw siya ng napakasarap at malaking lechon. Natakam at talagang naglaway, kaya kinurot niya ang balat. Yun nga lang nakatikim rin siya ng biglang kurot ng may-ari ng lechon. Doon niya naisip na balang araw, wala ng tao ang masasaktan para lang sa kapirasong inihaw na laman. Naalala ko yon palagi. Dahil nung maliit pa ako, nung gustong-gustong kumain ng lechon, kumurot akong kapraso. Nakurot pa ako ng may-ari, mamaya na. Ganun talaga siguro. Pero hindi ko naman tinake na negative yun. Tinandaan ko lahat para pag laki ko, yung experience ko noon, hindi ma-experience na yun. Nang makaipon ng puhunan at nagkaroon ng kakayahan, agad niyang itinayo ang negosyong lechonan.
Naging patok sa mga handaan ang pulisyon mula sa kanyang pwesto na tinawag niyang Kusina de Cavite. Ang kasosyo niya sa maliit na negosyong ito ay kapwa niya ring kabaro. Ang aking business partner, si Police Major Sandy Caporoso. Police din ang aking boss, kaya very thankful ako kasi isa siya doon sa mga nag-guide sa akin kung bakit tayo naging successful dito sa ginagawa natin. Si Raph, naging tao ko siya sa isang station dito sa Cavite. Nakita ko nga masipag magnegosyo tong batang ito. Nagkataon naman na hindi naman bago sa akin ang paglilitsyon. Yung parents ko kasi, yung magulang ko, naglilitsyon din. So nakita ko yung bagong way ng paglilitsyon niya, yung sa oven na. Iba ang paraan ni Raph sa pagluto ng kanyang ipinagmamalaking lechon. Bright idea itong sariling likhang kamay o handcrafted at customized na pugon. Akalain nyo bang sa isang salangan, hindi lang isa o dalawa o tatlo ang kayang maluto, kundi isang dosena agad. Ito ang tinawag na magic oven ni Raph. Matibay at gawa sa high-grade stainless steel, hindi kinakalawang. Hindi rin ito maglalabas ng makapal na usok, kaya malinis, malasa at malutong ang lechon. Iwas sunog din sa balat at hassle-free sa nagluluto. Dahil sa kakaibang estilo na ito, pumatok ang pulitsyon sa Cavite. Malaking bagay itong pagkakaimbento ni Raph sa oven, no, sa pagluluto ng lechon dahil unang-una mababa yung nagiging costing natin and at the same time, mas maganda yung kinalalabasan ng pagkaluto ng lechon. Sa pamamagitan ng negosyo namin, naging branding na ni Kusina de Cavite at ng Politsyon yung pagtulong sa kapwa. Proper time management lang para mabalanse natin lahat. And at the same time, napakalaki kasi ng impact na pulis yung tumutulong doon sa mga kapwa natin. Alam mo yun, mataas ang respeto ng mga tao sa kapulisan, kaya mas natutuwa sila pag nakita nila na pulis mismo yung nagre-reach out sa kanila. Pero sa lutong at linamnam ng kanyang tagumpay, may nakatago palang nahilaw na diskarte at napanis na desisyon sa buhay. Hindi lang ang apoy ng kanyang Wonder Oven ang hinarap ni Raph, kundi ang mainit na baga ng bisyong muntik nang tumupok sa kanyang gumagandang kinabukasan. Way back 2020, pandemic yon. So dahil nga wala tayong masyadong activity, akala ko nung umpisa naglilibang lang ako. Pero hindi ko alam na unti-unti na pala ako nalululong sa sugal, online sabong. So lahat ng naipong kong pera bago ako maging pulis, at yung pera ko nung ako'y naging pulis na, nag-loan ako, lahat yon. At saka yung galing sa negosyo ko, lahat yon. Naubos dahil sa online sabong. Ang oven na dati ay puno ng biyaya, nalimas, nanlamig at nawala ng kapital. Nawala ang pera. Nawalan rin ng tiwala ang mga tao sa kanya noon na humahanga pa naman. Naiwan si Raph sa isang madilim na sulok ng kanyang buhay. Tanging tanong lang ang naiwan sa kanyang isipan. Sa likod ng bawat unipormadong alagad ng batas sa isang kwentong hindi laging madali. Balita pare. Hindi biro ang maging modelo at magandang ehemplo. Siya man ay may personal na labang dapat bigyan ng pansin. Para kay Raph, ang kanyang kalaban ay hindi palaging kriminal, kundi ang kanyang sariling kahinaan. Hindi mo mapapansin kasi sa una, pagka bago ka pa lang, maliitan pa lang yung tinataya mo eh. Nananalo ka, masaya, marami kang kasama. Pero in the long run, mapapansin mo na lang na unti-unti ka nang nalululong, nauubos na yung resources mo, lahat ng laman ng baboyan ko nun. Kahit hindi pa husto sa timbang, ibinibenta ko na para lang may pansugal ko, nangungutang ko sa iba't ibang tao. Gumagawa ko ng istorya nun para lang mapahiram ako ng pera, may pansugal ko. Sa kanyang kapusukan at kawalan ng kontrol, umabot umano sa 8 hanggang 10 milyong piso ang kanyang napatalo sa sugal. Hanggang sa sarili niyang mantika, muntik na nga niyang sunugin ang dapat sana'y maayos ng biyaya. Yun nga ang masakit dun eh. Yung mga anak ko, hindi ko alam kung paano susuportahan. Dahil sa nangyari, natauhan si Raph at nagdesisyon na tapusin ang bisyo. Sobra kong pinagsisihan yun.
Pero at the same time, pinagpapasalamat ko rin dahil doon ko natutunan kung paano pahalagahan yung mga bagay-bagay na nasa paligid natin. Maliit man o malaki, maging grateful tayo palagi. Mula sa sweldo bilang pulis, kumurot ng 2,000 piso na puhunan si Raf at nagsimula muling magtinda ng fried chicken sa kalsada. Nagtinda ako ng manok, nag-viral. Nakabili ako ng kaldero, nagtinda rin ako ng pares, ng bulalo. Hanggang sa nagkaroon ako ng kakayanan bumili ng baboy ulit, nakapag-lechon ako ulit ng paisa-isa. Muling nagsindi ang apoy sa oven ng pulitsyon sa kusina de Cavite. Sa pagkakataong ito, hindi na lang pera ang kanyang hinahabol. Ako nga pala si Pulityon, ang pulis na lechonero. Nang dahil sa oven na ito, marami nang nagkanegosyo. Hindi naman by blood na lechonero, pero madaling natuto. Yung tradisyon. Kundi ang pagkakataong magkaroon ng ambag sa lipunan at simulan ang paggawa ng kabutihan. Mula sa pagiging biktima ng kanyang sariling bisyo, naging good Samaritan si Raf. Yung paglelechon kasi yung naging way para tayo'y makatulong din sa mga tao. Kasi alam naman natin yung pakiramdam no mawalan. Kaya ayaw na rin natin maramdaman ng iba. Lobong mo sa nanay tatay mo. Bitbit niya ang isang pangako, ang bawat kitang papasok sa kanyang tindahan ay may bahaging lalabas para sa mga nangangailangan. Mula sa oven, diretso sa lansangan, sa mga nagugutom. Ayos. Biktima ng mga sakuna at nawawalan ng pag-asa. Ang ilan din sa kanyang mga tauhan, mga ex-convict sila na binigyan ng dangal at pag-asa ni Raf. Yung mga tao kasi, pag bumibili sa akin, nagiging cause, nagiging reason kung bakit tumataas yung sales. At pag tumaas yung sales namin, meron kasi ako ring part na ginagamit para gamitin sa mga charitable works natin. Yun yung naging tool kung bakit mas minahal tayo ng mga tao. Lagi tayo nandyan. Bagyo, sunog, lagi tayo nandyan. Kita mula sa Himpapawid Biyernes ng gabi ang paggapang ng malaking apoy sa isang residential area sa Barangay Pilyahan, Quezon City. Bali po ito ay nagsimula sa isang electrical wiring, sa isang aircon na nakadirektang nakasaksalang sa extension wire. Walang katao-tao doon that time. Nagsimula po siguro mga around 8:45 ng gabi, siguro mga natapos po ito. Kulang-kulang mag-aalas 5 na po ng umaga. Fire Prevention Month pa naman. Mahigit 2,000 pamilya na naman ang nasunugan dito sa Barangay Pinyahan sa Quezon City nito lamang nakaraang linggo. Dito sila ngayon nakikituloy sa mga evacuation center at syempre kung saan may sakuna at may nangangailangan, naroon din ang Rated Corina at si Raf. Dahil para kay Raf, ang lechon ay for everyone at Juana Kawa. Nandito tayo ngayon sa isa sa 8 evacuation center sa Naiya Road, dito sa Quezon City. At sa maniwala kayo o hindi, mamimigay tayo ng lechon! Raf, nung ikaw ba'y bata sa Cavite, nakaranas ka na ng ganyang pila-pilahan? Yes ma'am, normally pag nangyari pagbagyuhan, mga rasyon ma'am yung namimigay ng bigas. Oh, Way back pila then. kayo. Yes ma'am. Opo. Nag-evacuation ka rin? Hindi naman gano'n ma'am, pero nagre-receive kami ng mga food reliefs galing sa LGU. Totoo. Para way of survival namin. Paano mo nagagawa yung pagkakawang gawa pa rin? Yun nga ma'am, sabi ko nga po yung rejection kasi ma'am, napakahirap maramdaman yan. Kaya ayokong ma-experience nung iba yung rejection na na-encounter ko nung before, nung ako'y walang-wala pa ma'am. So wala namang lugi? Kahit bigay ka ng bigay? Ito ma'am yung way para mas makilala tayo ma'am. Para sa akin naman po, yung binibigay natin, part lang din po yun ng ating kinikita kahit papaano. Okay. So hindi mo na binibilang yon, kasama na yon. Hindi na ma'am, opo. Part na rin po ng advocacy namin ito ma'am. Na yung mga gustong kumain ng lechon, mga hindi po afford bumili. Kahit papaano ma'am, nabibigyan natin kahit konti. Oo, kung kailan pa sila talaga nasunugan, tsaka sila magkakalechon. Yes naman Ang ma'am. galing. Kailangan nila ma'am to ngayon kasi wala silang capability magluto. Kaya ito, ready to eat na.
Saktong-sakto lang po yung lasa. Hindi po siya yung like nakakaumay sa katulad sa ibang lechon po. Sarap, crunchy. Na-appreciate po namin. Thank you. Thank you po, Sir Rap. Sa mga natutulungan ni Sir Rap at dito sa mga kababayan natin sa Mia Road, alam ko lahat ng binigay namin nung simula pa lang, baliwala sa lahat ng naranasan nila dito. Pero lagi lang magdadasal, no? Lagi lang gawing sentro si God sa lahat ng bagay na ginagawa natin. I'm sure malalagpasan natin lahat to. Laban lang mga boss. Ito nga pala yung farm natin na nawala noon tapos na-recover natin. Dahil dun sa ating paglilitsyon, na-recover ulit natin. Ito ang lupain kung saan nag-aalaga siya ng baboy. Ito rin ang mismong bakura ng kanyang lola na naibenta noon pantawid sa kanilang pamilya. May kirot pa rin ng kalungkutan ang lugar na ito kay Isa sa Raf. mga reason talaga kung bakit ako pumasok sa pagpupulis. Dahil dun sa istorya ng kung ano yung nangyari ng bata ko. Galit talaga ako sa droga. Yung lola ko, na-disgrasya ng sarili niyang anak, ng tiyuhin ko. Dito, binawian ng buhay. Dahil, yun nga, pinatay siya ng tiyuhin ko. So, isa yun sa, ng sarili niyang anak. Kaya isa yun sa mga naging rason kung bakit gusto kong magpursige na kahit papano, magkaroon ng contribution sa community para masugpo yung illegal drugs na yan. Kasi dito nangyari yun. Kaya yung sentimental value ng lugar na to, yung lola ko na yun, doon ko namana yung pagbababoy, hanggang ngayon dala-dala ko pa rin. Kaya hindi siya nawawala sa akin. Hanggang pagtanda na, dala-dala ko na to. Malinaw na sa isip ko lahat yung nangyayari na yun. 12 anyos, 13 anyos ako ng time na yun. So sabi ko, kailangan pagkalaki ko o pagtanda ko, nagkaroon ako ng kakayanan na itong drugs na to, labanan to. Bilang pulis at lechonero, patuloy niyang ginagampanan ang tungkulin para sa pamilya at para sa bayan. Ngayon, mas masarap na ang bawat kagat sa lechon ni Raf dahil may lasa ng tagumpay at malasakit. Yan ang kanyang lechon for everyone. Kombinasyon ng leksyon at pagmamahal. Ang rason kung bakit bumabagsak ang isang tao dahil sa pag-aasam ng sobrang pagpunta sa tuktok. Pag nandun na tayo, huwag na tayong manghangad ng sobra-sobra. Makontento tayo kung ano nandyan, i-share natin kung anong pwede natin i-share sa kanila at maging inspirasyon sa iba. Siyempre, higit sa lahat yung dapat may Diyos ka sa araw-araw na i-guide ka sa bawat desisyon na gagawin mo.